Sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Kaya naman, pasadahan na po natin ang mga latest health updates sa bansa. Tag-ulan season na, handa ka na ba? Ang Department of Health handa na sa tinatawag nilang wild o waterborne illness, influenza-like illness, leptospirosis at dengue monitoring. Ang leptospirosis ay ang bacterial infection na nakukuha sa mga ihi o dumi ng daga na maaring mapasama sa baha, lupa o taniman. Umabot na sa 878 leptospirosis cases ang naitala nitong June 15, 2024. Kalahati man ito ng naitalang 1,769 cases noong nakaraang taon sa parehong panahon. Paalala ng DOH, patuloy pa rin mag-ingat sa banta ng leptospirosis. Iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi maiiwasan, gumamit ng bota. At agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ang katawan. Paalala rin ng DOH sa mga lokal na pamahalaan, i-declog ang flood drain at magpatupad ng rodent control. Samantala, ang panawagan ngayong buwan ng Hulyo, nutrisyong sapat para sa lahat. Sa ika-50 taon ng pagdiriwang ng Nutrition Month, nananawagan ang National Nutrition Council na suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2024 to 2028. Layo nitong sugpuin ang tinatawag na triple burden of malnutrition. Ito ang undernutrition, overnutrition, at micronutrient deficiency. Makikita ang undernutrition sa mga kaso ng stunting o pagkabansot, wasting o masyadong mababa ang timbang para sa height, at underweight o kakulangan sa timbang base sa edad nito. Binibigyang atensyon din ng mga kaso ng overnutrition sa mga taong overweight o obese. Pati na ang mga kulang sa nutrisyon gaya ng vitamins A, iron at iodine. Paalala mga kapuso, healthy diet is the key. Piliin ang ating mga kinakain at tandaan anumang kulang o sobra ay nakasasama. Sobrang mahal, yan naman ang hinaing ng mga nagpapadialysis. Kaya naman, itataas na ng PhilHealth ang package rate para sa hemodialysis at ancillary services gaya ng access insertion at blood products. Good news ito, lalo pat bukod sa sakit, gastos ang kalaban ng mga kapuso nating dialysis patients. Mula sa 2,600 pesos per session, ay itinaas na ng PhilHealth ang package rate para sa hemodialysis sa 4,000 pesos per session. Aprobado rin ang hiwalay na bayad sa catheter insertion at blood transfusion. Alinsunod ito sa sinabi noon ni President Ferdinand Marcos Jr. na gawing libre ang dialysis sa mga Pilipino. Aakalaing ubo o pagkati ng lalamunan. Nako, ingat mga kapuso! Naitala na sa bansa ang kaso ng streptococcal toxic shock syndrome. Isa itong bacterial infection kung saan maaring mamaga ang bahagi ng lalamunan ng isang tao. There is this form of infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no? Mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Nasa 30% ang mortality rate o tsansa ng pagkamatay ng isang taong infected ng bakteryang ito. Maari ding mamatay sa loob ng 24 oras matapos magsimula ang sintomas nito gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at hirap sa paghinga. Mas pinag-iingat dito ang mga may mahihinang resistensya, matatanda at may mga diabetes at kidney failure. Kaya mga kapuso, ingat-ingat at sakaling makaranas ng sintomas, agad na magpakonsulta. At yan ang ating latest health updates ngayong buwan. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping kalusugan, dapat updated ka.